Our beloved Boss Mike Cervera. Itinalaga ng Malacanang sina dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo ng SGV and Company bilang mga miyembro ng bagong Independent Commission for Infrastructure o ICI. Layunin ng ICI na imbestigahan ang mga irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno, kabilang na ang flood control at iba pang infrastructure sa buong bansa. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 94 na nilagdaan ng Presidente. Itinalaga rin si Benjamin Magalong, alkalde ng Baguio City bilang Special Advisor at Investigator ng grupo. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro, iaanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino ang magiging ikatlong miyembro at magiging chair ng ICI. The President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform, say ni Castro. Dagdag pa niya, they are not appointed to defend the system but to confront it. And not one of them is connected to the agencies or contractors under investigation. Matatanda ang si Singson ay kalihim ng DPWH mula 2010 hanggang 2016 sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Kilala siya sa pagpapatupad ng mga reforma para matigil ang mga ghost projects at masigurong tama ang paggamit ng pondo ng bayan. His technical understanding of how projects are designed, procured, and implemented will be essential to this commission's work, explika ni Castro. Si Fajardo naman ay may higit 30 years experience sa auditing at risk management. Isa siyang certified public accountant na tumuto sa paghahanap ng mga irregularidad sa mga pondo at pagpapalakas ng sistema ng pamahalaan at pribadong sektor. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred, paliwanag ni Castro. Si Magalong naging Deputy Director General ng Philippine National Police at dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group bago naging alkalde ng Baguio. Kabilang sa mga mabibigat na kasong hinawakan niya ang pagsisiyasat sa Mama-Sapa no Clash noong 2015 kung saan nasawi ang 44 members ng Special Action Force. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission, lahad ni Castro. Kapag natapos ang investigasyon, magre-rekomenda ang ICI ng mga kasong kriminal, sibil o administratibo laban sa mga mapapatunayang sangkot. Isusumite ito sa mga ahensyang gaya ng Office of the Ombudsman, Department of Justice, Civil Service Commission at Office of the President. As the President has repeatedly said, no one will be spared, even relatives, friends, or allies. There will be no sacred cows in the ICI investigation, diin ni Castro. Magsisimula agad ang trabaho ng ICI pero wala pang binibigay na deadline. It would be best if this could be finished within just few months, dagdag ni Castro, aniya pa. But as we've said, given the large number of records that need to be studied, we must give ICI the opportunity to thoroughly review all the documents so that when the cases are filed, the documentation are complete. Sa ngalan po ni Boss Mike Cervera, ito po si Auntie Mama ng Rizal, also known as Anino TV, na nagsasabing mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi, saan man dako ng mundo naroon kayo, at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.